everyone! Maaga tayo bababa ngayon sa salon dahil may client tayo nakaschedule. So ngayon magbibisi-bisihan muna tayo. Tignan nyo ang ganda ng panahon. Sana magdire-diretso na yung ganitong ka-fresh. Yun dapat. So baba na tayo. Bye! Hi guys! I'm already here. Sa Balaban na ako. Papunta na ako ng salon. On time naman ako. Hindi ako outlook na. Fresh-freshan pa rin. Fresh. Parang Diyosa. Isa her. Hello everyone! Bali ito na nga pala yung hair ng client na magpapagawa sa amin. At kung mapapansin nyo naman, may pagkabuhaghag at may pagkakulot at may pagkakapalan talaga ang buhok ni client. Kaya naman habang hinahawakan ko pa lang ang hair ni client dito, para bang mapasman ako. Na para bang posible tayong makomatose dito. Dahil nga daw medyo na-stress na si client sa kanyang buhok dahil nga super kulot at super buhaghag na. Kaya naman kami na ang bahala dyan madam, kami na mag-aayos dyan. Bali ang first step na ginawa ko nga pala dito is sinection ko into 4 section ang hair ni client, then ini-sprayan ko nga pala ng water. Ang pag-i-spray ko po ng water sa middle part para po yan sa protection ng kanyang hair sa mga previously rebonded. So ibig sabihin po ang lalagyan ko lamang po dito yung pinaka-regrowth part o yung mga bagong tubo na hair ni client. At tinitignan ko din kung saan ba yung may mga straight part na hair at sa mga kulot part. Dahil ang kailangan lang po natin applyan dito yung kulot na hair ni client, hindi yung mga straight part or straight hair. Ang pag-i-spray ko po ng water para maiwasan po ang pagputol-putol ng hair the moment na malagyan po ito ng rebonding cream number 1. Basta sundan nyo na lang kung gaano kasimple maglagay or mag-apply ng gamot. Lagi nyo lang tatandaan pag mag-a-apply kayo ng rebonding cream number 1, kailangan half inch away from the scalp. At syempre ugaliin natin mag-spray water. At higit sa lahat, wag na wag po natin titipidin sa rebonding cream number 1 yung hair ng mga clients natin. Dahil sa ganitong klase ng buhok, hindi kailangan tong tipirin dahil kailangan talagang pulpakin natin to sa gamot para mas mabilis maluto. Lalong-lalo na kung makapal at buhaghag ang buhok at higit sa lahat pagkakulot. Kaya kailangan full pack din ang paglalagay natin ng rebonding cream number 1 nang sa ganun i-absorb kagad ng hair ni client yung rebonding cream na ilalagay natin. Syempre dapat consistency is the key. Dapat kung maninipis ang pagle-layering nyo, ganun ngayon hanggang sa matapos. At lagi po natin o-obserbahan yung hair reaction or hair strand ni client. Kasi itong si client nagpa-hair coloran pala siya or nag-blackening pala siya, I think mga 8 months ago. So, ito na yung hair ni client after ko siyang ma-applyan. At nag-re-application ako every 40 to 45 minutes. So, ang purpose po ng re-application na ginagawa natin to make it sure na lahat ng hair strand ni client is ma-applyan evenly. At nag-re-application nga pala ako kay client 3 times po akong nag-re-application. Ang purpose lang po ng re-application to make it sure na lahat ng hair strand ni client is malalagyan natin ng rebonding cream. At higit sa lahat, pag nag-re-application kayo, makikita nyo kung nag-i-straighten or nagpa-flatten ba yung hair ng mga client nyo habang nakababad yung hair nila sa rebonding cream number 1. Kasi dyan nyo din makikita kung nagiging effective ba yung rebonding cream number 1 na in-apply nyo sa hair ng mga clients nyo. Kung mapapansin nyo nga sa video to, kung mapapansin nyo kanina kulot yung hair ni client at dito nag-a-apply ako, nag-straighten at nagpa-flatten na yung hair niya. At isa yan sa abasihan na nag-absorb na talaga ng rebonding cream number 1 yung hair ni client or nagiging effective yung in-apply nating rebonding cream number 1. Kasi kung mapapansin nyo, bawat paghagod ko, bawat lagay ko ng rebonding cream number 1, flatten or straight na talaga yung hair ni client. Kaya naman kung kulot talaga yung mga client nyo at ina-applyan nyo na rebonding cream number 1 at kulot pa rin, ibig sabihin po, kailangan po ulit yun ng gamot. Kailangan natin ulit mag-re-application or kailangan natin mag-extend ng pagbababad. Kaya naman dito nakikita ko natin talaga nag-straighten, nag-flatten at syempre uugaliin natin mag-spray water mga B. Bali 2 hours and a half ko nga palang binabad yung hair ni client. Then right after ko nga palang babarin yung hair ni client ng 2 hours and a half, nag-proceed na din kami sa pagbabanlaw. Then after namin magbanlaw, nag-proceed na din kagad kami sa pag-apply ng hair color. Dahil nga bet pala ni client na magpa-hair color pero hindi ko alam na nagpa-black pala siya. Ginamitan ko lang siya ng 12/56 then 2.0. Hinaluan ko lang ng konti. So ito na yung hair status ni client after ko siyang banlawan, after ng rebonding cream number 1. Kung mapapansin nyo, basa pa yung hair niya pero magpo-proceed na kagad tayo sa hair coloran. At alam kong madami din sa inyo ang hindi ginagawa yung ganitong proseso pero very effective to mga B. Ali dito, sinection ko na into 4 section yung hair ni client at nagpe-pre-application na ako. So ang tawag po dyan pre-application nang sa ganon hindi magbuhol-buhol or hindi magganit-ganit or hindi magdikit-dikit yung buhok ni client habang ina-applyan ko ng
hair colorant. Bali dito kasi mape-pre-section natin yung hair niya. Baga kung matagal na kayong hairdresser at alam niyo yung ganitong technique, for sure makaka-relate kayo sa mga sinasabi ko. At kung isa kayo sa mga baguhan or matagal ng hairdresser at hindi pa alam yung ganitong technique, for sure nag-i-struggle kayo sa pagse-section ng hair, lalo na kung mag-apply kayo ng hair colorant or rebonding cream number 2. At ito na nga ang solusyon doon mga bi, i-share ko sa inyo. Magpe-pre-application lang kayo, yung baga lalagay nyo lang yung pinakaibabaw, ilalim, gilid by gilid, ganyan lang yung kung anong ginagawa ko, ganyan lang muna yung gagawin nyo. Tapos pagkatapos nyan, pag na-section nyo na into 4 section, magpo-focus naman kayo by layer naman yung gagawin nyo. Huwag kayo mabuti sa video to dahil i-share ko naman sa inyo. So pre-application yung tawag ko dito na kung saan yung unahan lang muna yung lalagyan natin. Tapos layer by layer na yung pag-a-apply natin dito. Basta sundan nyo lang kung paano ako nagle-layer by layer. Ibig sabihin hindi nyo muna bubuin yung pag-a-apply ng hair colorant. Sa una muna kayo maglalagay para ma-section nyo na or ma-pre-section nyo na. Kumbaga pag sinection nyo siya mamaya at bubuin nyo na, hindi na kayo mahihirapan. So for effective tong gawin, lalo na kung mag-a-apply kayo na rebonding cream number 2 or hair colorant. Basta ang pre-application, wag nyo munang isasagad sa anit ng mga client ha. Kumbaga may distance pa rin tayo, half inch away from the scalp pa rin. Tapos after nan, saka nyo nabubuin, unti-unti nyo nang ibababa yung gamot sa lower part. So ganyan lang po kasimple, baga walang hassle, walang buhol-buhol, walang magdidikit-dikit na buhok, mabilisan ang pag-a-apply nyo. Ibig sabihin dire-diretso. Minsan kasi pag hindi kayo nag-pre-application, hihimayin nyo pa yung buhok na nagdidikit-dikit at nagbubuhol-buhol. At kung hairdresser kayo or matagal ng hairdresser at di nyo alam yung ganyan technique, for sure may makaka-relate kayo sa mga pinagsasabi ko. At binabad ko nga ang hair colorant sa hair niya ng 1 hour. After 1 hour, binalawan ko na yung hair niya at nagulat ako bakit may patch ng black. Ayun pala, nagpa-blacking pala si client. At hindi ko yun alam. Buti na lang hindi nagputol-putol yung hair ni client dahil nga nag-spray water ako sa kanya. At ito na yung naging resulta after namin banlawan. At pagtapos namin i-blow dry, kung mapapansin nyo, nag-straighten naman na yung hair ni client. Pero kailangan talaga natin padaanan to ng hair iron. At gumamit nga pala ako dito ng crown hair iron. And regarding po sa degree Celsius na gagamitin natin, pag nakikita natin kumikinang yung buhok ni client, ibig sabihin po, nasa right heat temperature lang po tayo. Pag nakita naman natin natututong yung hair ng mga client natin habang pinaplansya po natin sila, ibig sabihin po, overheat temperature po ang gamit natin. Kailangan lang naman natin itong babaan. Ganyan lang naman po ako kasimple kung paano ako mamalansya or kung paano ako mag-hair iron ng hair ng mga clients namin. Kumbaga, kung maninipis ang pag-layer nyo, dire-diretso po yun, lahat po yung maninipis. At syempre, nakadepende pa rin yan sa hair reaction ng mga hair ng mga clients namin. Kasi ako, nagdedepende ako sa hair reaction ng mga hair ng mga client namin habang pinaplansya ko yung hair nila. At ganyan lang naman po ako kasimple kung paano ako mamlansya or kung paano ako maghagod ng plansya sa hair ng mga clients namin. And for sure, sa video to, masusundan nyo naman yung proseso kung paano ko siya ginagawa. Dahil itong video to, wala naman na tong edit, wala na tong pass forward. Kasi minsan pag pinapass forward ko, sasabihin ng mga ibang tao or ibang mga viewers, sasabihin sobrang bigat daw ng kamay ko. Pero hindi ko masasabing mabigat yung kamay ko kasi may mga client ako nakakatulog habang pinaplansya ko yung hair nila. Minsan sila na yung gusto kong plansyahin para kahit paano magising sila sa katotohanan na mahirap magplansya habang natutulog ang mga client. Pero sadyang mabait naman ako at nag-a-adjust ako sa mga client na nakakatulog talaga habang pinaplansya namin yung hair nila. Isang indikasyon lang yon na komportable sila at hindi sila nasasaktan habang pinaplansya namin yung hair nila. The moment na nakakatulog talaga sila. Pero may mas malala pa kaming client na naghilig pa habang pinaplansya namin sila. But then again, iba-iba naman po ang klase ng mga customer kaya nakakapag-adjust po kami dyan. At higit sa lahat, masaya at hindi po kami boring kasama sa salon. Ito naman hindi din talaga nakakapagtaka kung bakit kami inuulit-ulitan, binabalik-balikan at tinatangkilik na ng karamihan. Kahit nakasulok-sulukan or sadyain yung salon namin, believe talaga ako sa mga client na tinutuntun talaga yung location namin upang sa amin talaga sila magpagawa. Kaya naman lubos kami nagpapasalamat sa lahat ng mga client na pinipili ang Clinic Happy Salon. Makapag-glow outside, feel good inside ka talaga sa Clinic Happy Salon. Because customer satisfaction is our primary concern or primary goals. And I hope sa mga tutorial video ko ay nasusundan nyo talaga ang proseso. Bali dito pinlansya ko lang na malalaan yung hair ni client. Then right after kasi nito magpuproceed na tayo sa pag-apply po ng miracle treatment. Then ito na pala yung naging resulta ng hair ni client after ko siyang ma-hair iron. At super saya at super happy na nga ni client dito dahil super gaan na daw ng hair niya na para bang wala na daw siyang buhok. Kasi kanina sobrang kapal, sobrang buhaghag at sobrang bigat daw talaga ng hair niya. Pero dito sobrang gaan na daw. So sabi ko hindi pa natatapos dyan ang laban dahil makapaganda pa po yan yung miracle treatment na gagamitin natin sa hair niya. At yung gagamit nga po pala tayo ng miracle treatment, kailangan nasa open space or open area po tayo. At tatapat po natin sa electric fan si client. At si miracle treatment nga po pala ay binababad po siya. Pwede pong 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, even 1 hour. Yung miracle treatment nga po pala ay hindi na din binabanlawan. Kaya after natin babarin, diretso blow dry tayo. Kagandahan nga pala sa Brazilian treatment na to,
to ay hindi siya mahirap patuyuin at higit sa lahat hindi siya malagkit. Kaya naman after ko palang i-blow dry yung hair ni client dito, kung mapapansin nyo naman, straighten at flatten na talaga at maganda na ang resulta. Pero syempre hindi natatapos doon ang laban, kailangan natin ilak yung hair niya ng hair iron. Kaya naman after ko ma-blow dry dyan, nag-proceed na din ako sa pagpapadaan po ng hair iron or pagpaplansya. Kasi dito lalabas ang mas magandang resulta ng hair ni client. At syempre, consistent lang din po talaga sa pag-layer or sa pag-section ng hair. At ganun pa rin po ang rules natin. Pag nakikita natin kumikintab yung hair ng mga client natin habang pinaplansya natin yung hair nila, ibig sabihin po, nasa right heat temperature lang po tayo. Pag nakikita naman natin lumulutong, natututong yung hair ng mga client natin habang pinaplansya po natin sila, ibig sabihin po, overheat temperature po ang gamit natin at kailangan lang natin itong babaan. Ito nga, nakikita ko na din talaga magiging maganda yung resulta ng hair ni client kasi hindi pa pinaplansya, straight or flatten na kagad yung hair niya. So, ibig sabihin po, naging effective po yung process natin from rebonding cream, hair colorant, then miracle treatment. Then, ito na po yung pinaka-final touch. Kung mapapansin nyo naman, soft, shiny, silky, at ang ganda-ganda na ng resulta. At syempre, yung kaninang buhaghag, kulot, at makapal, ito na po ang naging resulta sa ngayon. Kaya naman, habang binabalasa ko pa lang dito yung hair ni client, super happy at super saya daw talaga siya. Kasi tignan nyo naman yung pagka-soft, shiny, silky, bouncy, and straight ng hair ni client. Ang layong-layo na talaga compare sa kanina. At muli nating aalalahan yung buhok ni client kanina. Kung mapapansin nyo naman, sobrang layo na talaga ng difference. Kaya naman napatip na lang din talaga sa amin si client ng malala. After nga pala niyan, pumunta na rin ako ng LBC dahil may kinuha akong parcel or documents na gagamitin ni mother para sa kanyang prosthetic leg. Yung mga documents kasi kami kailangan i-file na kung saan kahit papano makapag-request kami ng financial assistance. Then pag uwi ko nga sa maangay ito, nakikipaglaro na ako kay Kim. Dahil ito nakaraan pa to nagpaparinig sa akin. Mali pa, no? Ano yan? Yun! Paldo! R3. Uy! Paldo! Sa'yo, Kimi. Ewan ko ba dito kay Kim, sobrang saya na sa simpleng bagay lang. Pero ibabawas ko naman yun sa sahod niya. Eme! Balik kami guys. 9:20. Babad namin parcel, tsaka magbe-bake namin ng brownies. Kasama ko si Freshy. Yan. Ay! Huwag mo kasi nini. Nakakagatin! Ha? Hindi ka na nakagatin! Hindi yan. Malakas gawin engine ko eh. Yan ang mga kasama ko. Ayun sila guys, ay putik. Ano yan? Ano yan dyan? Natapon? Swing. So pagbaba nga namin sa salon, nag-deliver lang kami ng parcel. Then after ko mag-deliver ng parcel, nag-record na ako dito ng mga waybill. Dahil alam nyo naman, gabi-gabi or araw-araw din talaga namin tong ginagawa. Yung pag-print ng waybill at pagpapackaging ng mga parcel natin. At kung hindi nyo alam yung mga products na binabalot namin, ayun po ay Dan Beatables product na maaari nyo ma-avail sa ating Orange app at sa ating Black app. Mga hair products po yun or hair treatment na ginagamit po ng mga kapwa ko hairdresser or mga salon owner. Kaya naman super thankful and grateful lang din kami sa lahat po na nagtitiwala sa amin, Luzon, Visayas at Mindanao. Make sure lang pag nagbili po kayo ng mga item po namin, manood po kayo ng mga tutorial video kung paano po siya gamitin. Then right after namin magbalot, dito na kami sa baking station or baking area namin. At anong gagawin natin? Gagawa po tayo ng maraming brownies. Dahil madami po tayong pa-order, nakakaloka. So pag madaming pa-order, gagawin natin ang lahat para magawa lang ito. Kaya naman shout out sa lahat ng reseller namin. Padami na sila ng padami. Habang parami ng parami ang reseller, unti-unti na kaming napapagod. Para bang hindi na namin halos lahat kayang i-cater lahat ng pa-order nila. Pero hanggat kaya namin gagawin din talaga namin yung best namin. Kaya sa lahat ng mga reseller namin, patuloy lang po ang pagpapa-order natin para kahit paano madagdagan po yung income natin lahat. Kumbaga hindi lang po kami yung papaldo, lahat po tayo papaldo, lahat tayo magtulungan. Ganun ang kailangan natin. Kakasigurado po kayo na lahat ng mga gagawin namin product ay garantisado, lisensyado at higit sa lahat uulit-ulitan at babalik-balikan. Dahil dito may standard measurement po talaga kaming sinusunod. Pinapakita ko yan sa inyo para kahit paano makikita nyo din talaga na kami talaga gumagawa ng products na tinitinda namin. Aside sa mga madami kong pinagkakaabalahan, nagagawa pa rin namin yung mga ganitong bagay. Dahil nga doon, perang-pera po kasi tayo. Kumbaga kailangan natin kumita ng patas. Opo, kailangan natin lumaban ng patas sa buhay. Kaya kahit nakakapagod na, kailangan natin pagtiyagaan dahil magiging worth it naman lahat. Wag lang tayo maiinip sa lahat ng bagay. Lahat naman ng bagay
bagay, walang imposible. Lalo na kung meron kayong Lord sa buhay nyo. At higit sa lahat, kung i-workout nyo din lahat ng mga bagay kung paano matutupad yung mga pangarap nyo sa buhay. Kumbaga, no pain, no gain. Ganun lang yun. Kumbaga, do something to expect more everything. Dahil kung wala kayong gagawin sa buhay nyo, wala din talagang mangyayari at wala kayong hihintayin. Pero kung magpapatuloy kayo sa buhay, kahit small progress lang yan, it's still a progress. Kaya sa buhay, ugaliin natin magsumikap, magtiyaga, at higit sa lahat, mahabang pasensya. Dahil lahat naman ng bagay na ginagawa natin may purpose yan. Kumbaga, darating at darating yung panahon na hinihintay din talaga natin. Kaya sa hamon ng buhay, wag na wag tayong susuko. Dahil dito sa pagbibaking, kaagapay namin ang Casa Pambina na napakasarap talaga. Ang dahilan kung bakit sobrang sarap ng tinitinda namin, Diyos ko, premium cocoa powder yan, hindi nyo sisunuhin ang presyo. Kaya naman minsan wag kayo magtataka sa presyo din namin kasi nagbabari din kami sa price po ng ingredients po namin. At higit sa lahat, premium taste din talaga yung lasa niyan. Yung baga pag nagpa-order kayo, hindi kayo mapapahiya sa mga customer nyo. At mapapasabi na lang yung mga customer nyo na, sobrang sarap. Ganon. Walang halong eme, as in talagang hindi kayo ipapahiya niya. Diyos ko, sa effort na lang sa paghihiwa ko niyan. Iba din talaga at hindi nyo sisinuhin. Kaya naman, iba din talaga yung pag-e-effort ko dito. Dahil pagka after ko yung i-mold, ihihiwain ko pa yan mga i-slice ko yan ng maayos. Manual ang paghihiwa ko dyan, kaya hindi nyo din talaga sisinuhin ang effort ng isang Precious Miracle. Kaya naman, makakasigurado kayo talaga na made with love and inspiration yan. Mapapasabi na lang kayo ng sarap na inuulit-ulitan, binabalik-balikan at tinatangkilik ng karamihan kahit hindi nyo pagsisisihan. Kaya naman shout out sa clients namin or customer or reseller namin na nakapag-order ng 15 pieces at pinagpuyatan namin yan. Yes, pinagpupuyatan talaga namin hanggat maaari. Lalo na pag may mga pa-order yung mga reseller namin. Huwag kayong mag-alala soon dahil dadami na po yung empleyado natin at hindi na po kami yung gagawa. At sa susunod na panahon, dadami na po kami at madami na kaming tuturuan para may gumawa ng mga ginagawa namin. At higit sa lahat, para kahit papano, makapagbigay tayo ng another opportunity sa mga tao magiging kasama namin. Dahil unti-unti na po lalawak at lalaki ang ating kumpanya. Sabi ko nga sa inyo, walang imposible. Kaya yung mga naiisip natin, pwede talaga yung mangyari. Lalo na kung nagsusumikap tayo or nagtsatsaga tayo sa buhay. Kaya naman sa buhay, wag na wag kayong mawawalan ng pag-asa. Kung hindi maganda yung nangyayari sa panahon nyo or sa sitwasyon nyo sa ngayon, isip lang kayo ng mga magagandang bagay na maaaring mangyari sa buhay. Kasi ako ganun ko lang hinahandle yung negative situation na nangyayari sa buhay ko. Lagi akong tumitingin sa brighter side or sa good side. Kumbaga pag nade-depress kayo, isipin nyo nalilipas din yun. At gumawa lang kayo ng paraan para maiwasan yung depression sa buhay. At finally, natapos na nga kami sa 15 pieces na pa-order na. Kaya naman kung naghahanap din kayo ng extra income, extra sideline, be one of us. Be one of our reseller, ganon. Para naman sabay-sabay tayong kumita at sabay-sabay tayong pumaldo. By the way, hindi ko na nga pala papatagalin yung video to. Kung na-inspired ka man, natawa ka sa video creation namin, huwag mo naman kaming kalimutan na i-follow. Syempre, share mo na rin yung video to para kahit papano updated ka sa mga videong gagawin namin. By the way, ito na nga pala yung part 48 ng daily vlog na ginagawa namin. Thank you so much for watching and see you on our next vlog. Bye-bye!